Alright, samahan nyo ang biyahe ni Bob sa Sagada Trip. Let's go! Guys, kakalagpas lang namin ng Arco ng Nueva Ecija. So, stopover kami muna dito sa 7-Eleven. Magko-coffee lang muna kami and snacks. Sir Martin, kape. So, bili muna tayo ng kape guys. Shout out Nel. Uy. Ang pangit, dandahan lang. Oo. Lahat naman kahit anong gulong, pag ano, madulas lagi ng putik. Alright mga kabiyahe, nandito kami ngayon sa Sagada, sa Ampanga Sagada Heights, isang wow cafe by The Clouds. Ito yung yung baligtad na bahay na pinupuntahan bago pumunta ng Sagada. So, meron na lang kami 13 minutes para makarating sa Sagada. So, ayan po siya, yung isang wow cafe by The Clouds. At syempre, ayan, ilalagay natin ang ating sticker. Ayan. Ayan, syempre, wag kakalimutan.
And then, pagdating po dito, pupunta po kayo sa Municipal Tourism at magpaparegister po muna kayo bago maghanap ng mga transient. So, ito po sila. Ayan. Pupunta muna tayo sa Information Center. Tapos, ayan, need po tayo magpa-register para po sa mga guests. Puntahan, pwede namang ipang-taxi kasi may mga service. Tag-isang daan. Okay po. Kaya ano lang po para isahan. Bali, ito yung pinaka, kailangan magbayad kami. So, 100 per head po ito. Pero parang, ano mo tawag dito? Environmental fee. Tapos, ito yung tourist map. And then, ito yung ano. At amin na po ito, copy namin. Okay. Thank you. At syempre, hindi natin makakalimutan ang magdikit ng ating sticker. Ayan. Biyahe ni Bob. So, biyahe ni Bob goes to Sagada. So, ayun guys, nakakita kami ng rito ng canteen. So, kakain muna kami and maghanap kami ng transient habang makain. So, after this is magpapahinga muna kami overnight. So, tomorrow namin didibutin yung Sagada. So, ito yung napasukan naming canteen, yung Vincent's. Ito yung mga short order nila. So, ayan yung mga price. Nagpupulong-pulong po ang bawat isa. Nag-iisip. Kung saan kami matutulog. Parang po dito banda wala eh. Parang dun ang kaya ka. Alright, dito nga po pala sa Sagada Town proper. Very strict po sila. Okay, bali no parking on both sides, tapos kailangan laging naka-helmet. Ang mahirap lang dito talaga maghanap ng parking, tapos maliit lang yung kalsada. Ang pinaka-transportation nila dito is yung tuk-tuk, ayan, yung mga 3 wheels na So sa ngayon, naghahanap po kami ng transient para sakali makapagpahinga muna kami. Kasi wala kami mahanapan ng mapaparkingan at kami naggugutom na rin. So maya na lang guys, hanap muna kami ng transient. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Mount Province sa Sagada. So, kagigising lang natin, alas 6. Magpe-prepare muna kami ng breakfast. Medyo sarado pa yung mga tindahan dito. Magtitipla sana ng kape, lamig-lamig. So, alas 6 daw open, pero sarado pa. So, mag-site viewing muna tayo dito sa kabundukan ng Sagada. Yan. Mga kasama ko nandun pa sa transient. Nagmumuni-muni pa. So, ayun guys, ito yung sa may transient namin. Ito yung makikita mo sa labas. Sobrang kapal ng pag. Ayan. Ang ganda ng tanawin, kundi puro fog. Alright guys, maglalagay tayo ngayon ng sticker ng ating page. Ayan. Biyahe ni Bob. Alright guys, nandito kami ngayon papunta sa Hanging Coffee dito sa Sagada. And then may tour guide dito. 300 po ang bayad sa tour guide. And then may babayaran din 10 pesos para sa access fee. Ayan po. Ay, makakasama natin si Neil. Ay. Ito, isa pang buraot. Ayan. Okay, kaya mo na yan.
So, pakit na kami sa Hanging Coffee dito sa Sagada. At good luck sa amin ni Nel. Mga hikain. Mga hikain. Pakit na po ng bundok. So after ng tour natin, uwi na kayo. Mapo. Ate, ano pong name niyo, te? Rose. Si Ma'am Rose. Ayan po ang aming tour guide. Yes, nice to meet you. Yes po. First time po namin dito sa Sagada. Nung last po, nagbuskalan kami. Todo hingal namin. Okay. Ay may puntod na may window glass. Siya po ay isang pari. At pari siya, pero may asawa kasi Anglican priest. So yung church na dinaanan ninyo, Anglican church. Pwedeng makipag-asawa yung pari. So, tingnan nyo may window glass. Yun po ay, yung purpose ay para daw makita niya lahat ng daraan sa kanyang puntod at i-bless na sila. Sa kabila naman ay bakante, reserva para sa asawa. Ibig sabihin, buhay tayo sa asawa. Papunta po tayo. Igurot ang Sagada. Ang igurot ng ang parang nature, na. Hindi ko kung see? Mayan. Yung World War II, sila po ang nakipag-picnic. Kaya, yung every All Saints Day, punta kami dito, yung mga police, teachers, students, punta kami dito at mag-galang ang mga police. Doon naman yung isang faculty ko. Yung isang PO3. Mga faculty ko ay ito libre po kami nagbibili. Kasi itong lupa was donated by Sagada. Ay, wala hanggan. Walang hanggan. habang buhay po. Sa baba. Ang mga bato sa baba yun po ay limestone. Ano po? Limestone. Limestone. Ang ibig ipakita ng limestone ay ang Sagada ay isang matubig noon. Kaya may limestone at mga cave. Nung nawala na yung tubig, lumabas na yung limestone. Ito ang view deck sa baba ang hanging cabins. Ayun ang hanging cabins. Baba tayo. Sige po. Baba tayong lahat. Hindi naman kayo senior. Hindi naman po. Kaya tayo. Ito, 1 hour balikan. Pero depende sa physics, sa resting, physics. Pag mga sanay na po sa mga mga lakaran. Another view deck. Doon sa baba ay hanging. Piled coffin sa rockwork. Makikita nyo ba doon? I-picture nyo. Magkakulay kasi yung coffin sa limestone. Kaya po, Kaya medyo matarik po, no? opo, yung paakyat ay yung sinasabi nga nila mahirap daw sa Ano po, ang tataas na baitang? Hindi, maliit lang yung biyak mo. Po, yan? Bakit na? Ganda. Siya, ganda, parami. Kaya pabalik, di ka na mag-vlog na. Picture na tayo pabalik. So, nandito na tayo guys sa Hanging Coffee sa Sagada. Kapagod, pero worth it. 30 minutes po papunta at 30 minutes pabalik. So, ayan. Ayan po guys. Ganda, promise. Worth it. Ang pagod. Papunta dito. Sea of Fire and Smoke. Dito naman, so nagtataka kayo kung bakit may short coffins na ang expectation nyo ay baba. Lahat po ito ay mga matanda, died of
They are native of Sagada na namatay ng a natural death, normal death at old age. Speaking of old age, ang basis ay yung person, yung may apo, may anak, nakipag-asawa. Kasi kahit 100 years old, kung wala siyang asawa, anak at apo, he is considered young. So, he is buried at 10 o'clock kasi yung may apo, 1 o'clock. So, lahat po ito, 1 o'clock po ang bibig. Ganon din sa cemetery. At ginusto po nila dito as their burial site kasi po they are nature lovers. They like to be exposed to nature like earth and rain and fire. Ang belief kasi nila pag doon sa cemetery sa ilalim ng lupa ay masosuffocate sila. Pagtabunan ng lupa ang kabaong ay mabigat, parang binubuhat nila yung mundo. Dito at least they are above the ground, so easier yung pag-rest nila sa papunta sa heaven. And they are with nature. So, my short and long coffins. Yung long coffins, nakahiga. Short are in fetal position like a baby sitting. Ginusto po nila ang ganong position kasi naniniwala sila na sila ay naisilang na naka-fetal position from their mother's womb. So, balik sila sa nature na naka-fetal position. At ganito po ang proseso. Kaya may upuan doon na nakasabit to show how. So, doon sa bahay, doon po sa bahay, pinaupo yung patay for 1 day, 1 night na walang imbalsamo. After 1 day, 1 night, alisin sa upuan, balutin ng puting kubot. So, nakatali ang Ibig. kamay. Ganyan ang itsura niya. Para hindi mahulog sa sahig. At after 1 day, 1 night, alisin sa upuan, balutin ng puting kubot. Ay, ayan. Ayan, Itsura. pagpasapasahan nila sa isa't isa kung sino man yung natuluan ng fluid ay benediction para sa kanya. So, kahit inaagnas, kahit mabaho, pag-aagawan pa rin dahil Talaga. Kasi natural ano siya, wala imbalsamo, no? dahil sa benediction. Okay. Ayan po itsura niya. So, ganito po, yan, pagpasapasahan parang bola. Pero, kailangan na hindi mahulog. Pero may mga parang katas-katas na yan. Oo. Hindi siya binabalot ng plastic, ganon. May katas siya. Mm-mm. Kasi nga, hindi balsam. Ngayon, andito na sila sa hanging coffins. Day before burial, may pupunta dito na kalalakihan mag-prepare ng scaffoldings. Para doon sa scaffolding, top ay doon siya ayusin, baluktutin siya para ka siya takpan at Sa pa yung nakaupo kanina? ito. So, yung nakaupo. So, dito siya nailagay. Oh. So, ngayon, yung 2010 latest coffin, ay yan ang baba ni Bumitog. Pero dito, wala siya dito. Kasi ito po, 1993 ito. Tapos, yung first coffin, top ay, yan ang pinakaunang coffin. Ganun. So, Ibig sabihin po, ano pa yan? Pwede pa po silang maglagay dyan. Ngayon, nice question, sir, but hindi na pwede Hindi. kasi unsanitary. Kasi po, is a tourist destination. Ah, Kaya lahat na ngayon ay doon sa cemetery maililibing ang mga patay. hindi na, kumbaga yan na po, is part na ng history. Na po, tourist and history. 2010 ang latest. 2010 yung latest. Ibig sabihin, Before it will decompose, so wala. there's pollution. So, at saka, noon po hindi po masyado yung tourism. Hanggang sa si Angelica Panganiban, pumunta dito para may siya pelikula na yung Tadhana. Siya po ang nag-promote ng tourism sa Sagada. Kaya doon nag-boom yung tourism. Yan yung according to tourists who are coming to Sagada at that time. They say, we came here because we saw the movie of Angelica Panganiban. Broken si Angelica. Ang galing. Ang laki pala na itulong ni Si Angelica Ablaw. Panganiban sa Kaya ano. pala sabi na, where do broken hearts go? Ang galing Ako, pag nahiwalay ka malapit, ito ako. Bet, alam mo na. Hindi ako bro, tayo gusto ko magsagada. Any more question? Okay na po. Bukod po dito, meron pa pong ano diba? Yes. Dito sa Lumyang Burial Cave. Sa Lumyang Burial Cave, mas nauna doon, 500 years older. At doon, patong-patong na coffins, mas madami. At yung sa along the highway, may view deck na pwedeng tignan yung nakahang sa
mga limestone. Hindi linalapitan. Kasi matalit yung daan. Dito lang at saka Lumyang ang linalapitan kasi accessible yung daan. So, dito normal death, old age. Yung iba, nung namatay dahil sa sakit, ibang site. Sa iba naman, yung namatay dahil ng anak, ibang site. So, isolated sila. At, yan po hindi pinupuntahan kasi matarik. Pero sa Lumyang, saka dito, linalapitan. So, may patong-patong, may hidden. Speaking of hidden, kung may space na pwedeng paglagyan, siksik na lang. Ngayon, ang mga limestone ginagamit na foundation ng mga bahay. Kasi dito, ancestral land ang lupa. So, if it so happen that your land has limestone, then you are lucky. And you will utilize that in many ways. So ayun na nga guys, na-explain sa amin ng aming tour guide yung mga history nitong hanging coffin dito sa Sagada. So ayun lang, and then sa next destination naman kami. Update na lang po mamaya. So ayun, tapos na kami sa hanging coffin. Pababa yung mga hagdan na malumot, basa-basa. So, ingat-ingat lang po pagbaba. Kasi ang akala nila, ito ay Japanese style. So, the same style was restored. So, after bombing, came the American missionary in the name of John Escambia. He was the one who built this church, and this church is already 100 years from now. And so, ginawa niya yung church, hospital, school over there. So yung hospital is just along the road over there. And his wife is also a nurse. So, he's a missionary and an engineer, John. Okay, so kung gusto niyo mag-picture dito. Bali, ito po, itong church na to, ito yan. Ito ay Anglican Episcopal Church. So, locally called St. Mary the Virgin. Plano eh. May kasalan sa ano. Hindi po nagbabago. Ang laki naman ng ano, pagkapakasalan niyo. So ayun na nga guys, after namin ng papuntang hanging coffin sa Sagada, going to La Union naman kami. And stopover muna kami dito sa gasoline station para mag snack lang muna. So maya-maya na lang ulit guys. So yun guys, kain muna tayo guys. So ayan, papasukin natin ang loob ng baluarte, kung anong nasa loob niya talaga. So dito, ayan, mapapansin niyo, ano lang siya, bilog lang talaga na ano, na nakapaikot. Ayan, ayan lang loob niya. Teka lang guys ha, ito lang ang loob ng baluarte. Ayan, ayan. Ayan. And then, ikutin natin itong baluarte, kung ano ba talaga to. Yan. Ayan.